Hello po, magandang gabi po, kapayapaan po ang sumasa inyo. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Ang topic po natin, kung naniniwala ang topic po natin, ang reliyon po natin isa lang. Kung naniniwala po tayo sa Ama at sa Anak, ang reliyon po natin isa lang. Kasama na rin po yung mga nasa ibang dako sa lahat ng mga bansa. Isa lang po ang reliyon natin. Kaya dapat po hindi po tayo nag-aaway-away sa reliyon. Dahil ang reliyon po natin talaga isa lang. Kung naniniwala po tayo sa Ama at sa Anak. Kasi isa lang po ang instruction ng Diyos na aral, yung sumunod po tayo sa kanyang utos. Kaya ang reliyon po natin isa lang po yan. Pera lang po yun sa mga Muslim kasi Quran po yung kanila. Pero sa atin po Biblia, kung Biblia po ang pinag-aaralan natin, isa lang po ang reliyon natin. Kasi isa lang po ang instruction ng Diyos na ang sabi niya, sumunod tayo sa kanyang utos. Ganun po, isa lang po ang reliyon natin sa mundo. Parang ganito po. Kasi po sa ibang bansa, parang halimbawa po yung course ng Biblia, doktor ang pag-aaralan dito, pagka-doktor. O ganun po. Halimbawa po, marami pong doktor sa iba't ibang bansa. Iba-iba man sila ng pangalan ng bansa o university. Pagdating po nila sa Pilipinas, doktor pa rin po sila kasi isa lang po yung pinag-aralan nila eh. O, halimbawa po, merong mga IT sa buong mundo, iba-iba man sila ng mga bansa, university, mga pangalan, pagdating po nila rito sa Pilipinas, IT rin po sila, ganun po. O kaya marami rin pong mga seaman sa iba-iba't ibang panig ng mundo, pumunta sila sa Pilipinas, seaman pa rin sila kasi isa lang po yung kinuha nilang course, pinag-aralan. Ganun din po yung Holy Bible, isa lang po ang instruction nito, yung sumunod po tayo sa utos ng Diyos eh. Kaya kung naniniwala po tayo sa Ama, magkakasama na po tayo sa Diyos noon. Sabi po ng banal na kasulatan. Basta sumusunod po sa utos. Kasi isa lang po ang instruction ng Diyos, yung sumunod po tayo sa kanyang utos. Ganun po. Kaya ang reliyon po natin sa mundo, isa lang po yan. Kung naniniwala po tayo sa Ama at sa Anak. Basta hindi lang po tayo laban sa kanyang aral. Kasi ito po, ganito po ang sabi ng Panginoong Hesus. Oh. Isa lang po ang instruction niya sa 28 ng Mateo. Ito po, yung sumunod po tayo sa kanyang utos. Kaya ang reliyon po natin sa Ama, isa lang po yun. Basta sumusunod po tayo sa utos. Kasama na rin po yung mga iba't ibang mga bansa. Kasi nga yung pagkain ng Diyos, yung pagkain po kasi para sa lahat po yan eh. Ganun din po yung aral ng Diyos. Pagkain din po rin to ng kaluluwa eh, yung salita ng Diyos. Yung pagkain para po sa lahat yan. Hindi yung para sa kanila lang, para po sa lahat yan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan eh, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung sino man sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. O, para sa sanlibutan po yung binigay ng Diyos na pagkain eh. Hindi po para sa isang sekta lang. Kasi marami pong angkin na sila ang tunay na reliyon, sila ang tunay na iglesia. Hindi po yun. Isa lang po ang tunay na iglesia, yung nasa langit. Yung iglesia pong narito sa Jerusalem, tunay din po yun, pero kalarawan lang po yun ng tunay na iglesia, yung templo po ron, sabi sa banal na kasulatan. Ang iglesia po, isa lang, yung nasa langit po. Pag sumusunod sa kalooban ng Diyos, kasama na rin po yun. Kasi isa lang po ang instruction ng Diyos eh, yung sumunod tayo sa utos. Ito po, basahin ko po sa inyo sa 28 ni Mateo. 18 hanggang 20. Kapitulo
28 ang kabanatay 18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsayaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. O isa lang po instruction ng Diyos eh. Kaya ang reliyon po natin sa Ama at Anak, isa lang po yan. Kasama na po yung mga iba-ibang bansa. Isa lang po ang iglesia, isa lang po yung katawan, isa lang po ang espiritu. Basta hindi lang po tayo laban sa aral ng mag-ama, kasama na rin po yung sa lahat ng bansa po yon. Ganun po yon. O, kasi isa lang po instruction niya. Ulitin ko po ang pagbasa, na ituro nyo sa kanila na kailang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O, kita nyo nga po yon. Yung instruction niya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ang reliyon natin po sa mag-ama, isa lang po yun. Huwag lang po tayong laban sa kanyang aral. Ganun po, isa lang po ang instruction ng Diyos eh. Kasama na rin po yung mga sa lahat ng dako. Tumatawag sa pangalan ng Panginoong noong Yesus sa Ama. Isa lang instruction ng Diyos, yung sumunod tayo sa kanyang utos. Ganun po eh. Dito po, meron po rin tayong mababasa rito sa Timoteo. Unang Timoteo 6, kabanatay 14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpakita ng ating Panginoong Jesucristo. O kita nyo nga, isa lang yung instruction ni God eh, yung sumunod tayo sa kanyang utos. Kaya yung reliyon po natin, isa lang po yan. Basta hindi po kayo laban sa Panginoong Hesus, sa aral niya. Kasama na rin po lahat ng mga bansa ron. Ganun po yun. Kasi isa lang po yung espiritu, isa lang ang katawan. Ito, basahin ko po sa inyo. Doon po, babahagi lang po tayo sa tinapay. Kasi ang tinapay, ang ibig sabihin po kasi ng tinapay, at saka saro, aral po yun ng Panginoong Hesus. Aral po yung pagkain, spiritual. Ang pagkain po para sa lahat. Hindi po para sa ano lang, sa kanila lang, ganun. Hindi po ganun. Kasi pagkain para sa lahat yan. Pagka hindi ka kumain, mamamatay ka sa gutom o sa uhaw, sabi ng banal na kasulatan, yung literal na pagkain. Ganun po. Ito, yung basahin ko po sa iyo yung tinapay. Kasi nung kapanahunan ni Jose at ni Elias, nagkaroon po ng kagutom doon sa bansang Israel. O nagkaroon po ng kagutom. Kaya yung si Elias nga sumama sa babaeng bao. Sabi ng babaeng bao sa kanya, yun lang ang kakainin nila dahil nagkaroon nga ng kagutom sa Israel noon nung kapanahunan ni Elias, ni Jose. Sabi pong ganun sa banal na kasulatan. Kaya yung pagkain para sa lahat po yan. Hindi yung sabihin nila kami ang tama, kami ang tunay. Hindi po ganun yun. Isa lang po ang tunay, yung nasa langit. Kasi ang tunay na iglesia, yung nasa langit po. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. O yun po yun. Kailangan tumutupad po sa kautusan ng Diyos para yung iglesia nyo maging tama. Ganun po yun. Kasi ang tunay na iglesia nasa langit. Yung dito po sa Jerusalem, yung unang iglesia, kalintulad lang po yun ang tunay, sabi sa banal na kasulatan. Pero pag sumusunod po sa utos ng Diyos, kasama na rin po yun sa langit. Pumapasok din po sa langit yung ganun. Kasi yung pagkain natin isa lang eh. Yung saro po kasi, aral po yun. Ibig sabihin ng saro. Yung tinapay, aral din po yun. Yung dugo, aral din po yun. Kaya winisika ng dugo ni Jesus para malinis kayo. O hindi ka naman pwedeng wisika ng literal na dugo.
dudumi yung katawan mo talaga doon. Kailangan mo maligo. Kaya aral po yun. Yung dugo ng Panginoong Hesus, yung tinapay, yung saro. Yung saro po kasi lalagyanan po yun ng aral. Kaya mali po yung nagliliteral na iglesia. Hindi po tama yun. Ang gawain po kasi ng Panginoong Hesus, spiritual na po yan, hindi yan po yung literal. Mali po yung nililiteral nila yung hapunan ng Panginoon, mali po yun. Kasi sabi ng banal na kasulatan, kayo magsigawa, hindi sa pagkain napapanis, kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Yun po yun, aral po yun ng Panginoong Yesus. Hindi po yung literal. Ang literal na pagkain, para sa lahat yan eh. Kaya yung iba, sinasabi nila, kami yung tunay, hindi. Kasi nga para sa lahat yung pagkain, pagka hindi ka kumain at uminom, sabi ng banal na kasulatan, mamamatay po yung ganun. Ganun din po yung pagkain ng Panginoong Hesus, yung tinapay, siya yung tinapay na kakainin natin eh. Yung pagkain para sa lahat po yun. Kaya ang reliyon po natin sa mundo, isa lang po yun. Basta sumusunod kayo sa Panginoong Hesus, sa kanyang kalooban, kasama na rin po kayo doon. Kasama na po tayo ron. Kasi pagkain para sa lahat yan eh. Hindi naman para sa inyo lang eh. Sabi nila kami yung tama. Mali naman ang mga aral nila. O ganun po yun eh. Tapos ang Jesus nila, tao. Mali po yun. O ganun po. Ay yung pagkain para sa lahat yan. Kasi pagka hindi ka kumain, uminom, mamatay ka. Sabi sa banal na kasulatan eh. Kaya yung pagkain para sa lahat, para sa sanlibutan po yun. Ito, basahin ko po yung pagkain sa inyo ha. Dito sa Henesis. Ang nilalang ng Diyos yung langit at lupa. Yung pagkain para sa lahat to eh, no? At sinabi ng Diyos, ito po sa Henesis 1:29-30. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabini na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabini sa inyo'y magiging pagkain, at sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat ng pananim sa sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. Pagkain kasi to, yung pagkain para sa lahat yan. Kasi pagka hindi ka kumain, uminom, mamatay ka, sabi ng banal na kasulatan. Nagkaroon po ng kagutom sa nung kapanahunan ni Jose, sa binhi ni Abraham, ni Jacob. Kaya sabi nila rito, baka bumili ng pagkain kasi baka mamatay sila. Yung nagkamalig si Jose, tapos bumili sila ng pagkain, kagutom sa Ehipto nung kapanahunan ni Jose to. Sa anong kapanahunan ni Elias. Basahin ko po sa inyo rito sa Genesis, Kapitulo 42, 1-2. At nabalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Ehipto. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nangatitinginan? At kanyang sinabi, narito aking narinig na may trigo sa Ehipto. Bumaba kayo roon at bumili. Bumili kayo roon ng saganang atin upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay. Pagka hindi kumain kasi ng pagkain na literal, mamamatay. Kaya yung pagkain na binigay ng Diyos na galing sa langit, spiritual, para sa lahat po yun. Kasi maraming nagsasabi, kami ang tama, kami ang totoo. Ganun po yun eh. Pero tayo lahat, kasama na tayo sa reliyon na mag-ama, basta sumusunod po tayo sa kanyang kalooban. Mamaya babasahin ko po sa inyo. Yan po Nagkaroon ng kagutom sa Ehipto, yung kapanahunan ni Jose, yung anak ni Jacob. Yun. Kaya sabi ni Jacob dito, sa Henesis 42:1-2, basahin ko po uli sa inyo. Nabalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Ehipto, at sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nagtitinginan? At kanyang sinabi, narito aking narinig na may trigo sa Ehipto.
Bumaba kayo roon at bumili kayo roon ng saganang atin upang tayo'y mabuhay at magmamatay. O, kita nyo nga, yung pagkain, pag di ka kumain, mamatay ka pagka hindi ka minom. Ganun po yun. Kaya yung pagkain binibigay ng Diyos, para sa lahat po yun. Yung tinapay na bubang galing sa langit, yung Panginoong Yesus, yung aral po yun. O, ganun po. Sabi sa ng banal na kasulatan, pagka hindi ka kumain, uminom, mamamatay ka eh. Sabi ng banal na kasulatan eh. Okay. Ito po, yung katulad naman ni Elias nung nagkaroon din ng kagutom, yung panahon ni Elias, nandoon siya sa babae, sabi ng babaeng bao rito. Ito sa kasi pagka di sila kumain, mamatay sila eh. Nagkaroon din ng kagutom dito, yung panahon ni Elias. Pumunta siya sa babaeng bao. O sabi ng babaeng bao dito, sinabihan siya nung Diyos na pumunta ron sa babaeng bao. Kasi nagkaroon nga po ng kagutom nung kapanahunan din ni Elias. Ito po babasahin ko po sa inyo sa unang hari, 17, patuloy hanggang 12. O, nagkaroon din ng kagutom dito eh. Kasi yung pagkain para sa kabubuhay nila yun. Pagka yung hindi sila kumain, mamamatay ang tao, ganun po. O, para sa lahat po kasi yung pagkain eh. Yung pagkain ang bigay ng Diyos para sa lahat. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na kami ang tama, kami ang totoo. Ganun, hindi po yun. Ang totoo pong reliyon dito sa lupa, sa sanlibutan, kung sumusunod po kayo sa kalooban ng Diyos. Yun, kasama na po kayo doon, kasama na po tayo doon sa tunay na reliyon na tinatag ng mag-ama na iglesia. Ito, basahin ko po sa inyo yung kapanahunan ni Elias. Nagkaroon ng kagutom eh, dito sa kapanahunan ni Elias. Kasi hindi umulan ng 3 taon at kalate. Dito po sa unang hari, Kapitulo 17, 1 hanggang 15, mahaba po ito. At si Elias na natisbita na sa mga nakikipamayan sa Galaad ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man